Sino ka? Parang nakita na kita kung saan, hindi ba? Makinig ka sa akin, mukhang bago ka pa lang sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa mundong ito ng pagpapatapon kung saan walang buhay. Sa lugar na ito, umiiral ang batas ng pinakamalakas ang nabubuhay. Ano ang sinasabi mo? Pinakamalakas ang nabubuhay? Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na nabura ka na, hindi ba? Tama, ang bawat taong nabura ay otomatikong napupunta sa lugar na ito, na walang hangin, walang tubig, at walang pagkain. Dito, patuloy kaming nagsasanay ng walang pagod at hindi rin kailangang kumain, at ang resulta ay palaging kahanga-hanga. Ang sinumang makamit ang sukdulang kapangyarihan ay nananatiling namumuno at may kontrol sa lugar na ito. Naramdaman ko ang lakas mo, pero hindi mo magagawa iyon dahil ang antas ng kapangyarihan namin ay napakatindi at walang sinuman ang makakatapat dito, kahit pa ang haring si Zeno na responsable sa paglipol. Ano ang sinasabi mo? Napakakaiba nito, pero kung ganoon, bakit hindi kayo makalabas? Hindi ba taliwas iyon sa sinabi mo? Hangal ka, sinabi ko na sa iyo na nasa mundo tayo ng pagpapatapon, ibig sabihin ay wala na talaga tayong pag-iral. Espiritu na lamang ang umiiral sa lugar na ito. Maaaring ituring na tayong mga espiritu, pero napakatindi ng lakas namin. Kung may paraan lang sana para makalabas, matagal na kaming lumabas at sinakop ang mundo, at hindi na kami nanatili rito, bata. Ano? Maliwanag na iniinsulto mo ako, gusto mong subukan ang antas ng lakas ko, mukhang kumpiyansa ka sa sarili mo. Sa sandaling iyon, umatake si Goku sa nilalang na halos kamukha niya. Ngunit sa huli, nakatanggap siya ng isang napakalakas na suntok na nagpatumba sa kanya at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nasaan na ngayon si Goku, at ano nga ba ang mga nilalang na kanyang nakatagpo rito? Gaano sila kapanganib, at mabuti ba ang kanilang layunin sa kanya o hindi? Sa sandaling iyon, sa panlabas na mundo, tila ang kasamaan ay nakontrol na ang planetang Earth at ang natitira na lamang dito ay pagkawasak. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat maliban sa ilang kaibigan at winasak ang lahat ng nilalang sa planetang ito sa isang iglap. Ayos ito ang gusto ko. Maliwanag na kahit papaano ay napatay ko silang lahat, at ito mismo ang nakita nila sa kanilang panaginip. Naaawa ako sa inyo, inakala ninyong si Goku ang magiging dahilan nito, pero ako ang dumating mula sa hindi ninyo inaasahan upang tapusin kayo. Sa sandaling iyon, habang kinakausap ng kontrabida ang sarili niya, bigla siyang nakatanggap ng napakalakas na suntok na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang totoo, dumating si Mikashin at tuluyang winasak ang planeta upang maapektuhan ang kontrabidang ito. Matapos niyang malaman na napatay ang lahat ng mga kaibigan, sinubukan niyang sirain ang planeta upang magdulot ng matinding pinsala sa nilalang na iyon. Bumagsak ang kontrabida, lantad sa pinsala at nasa kamay na ni Mikashin. Namangha si Mikashin sa nangyari dahil inakala niyang patay na ito, ngunit ang totoo ay tila nakalabas na ang masamang espiritu mula sa katawang iyon na ngayon ay nanghina at nakahandusay na walang galaw. Kaya saan na naman napunta ang masamang espiritu? Ibig sabihin, nakakita ito ng mas malakas na nilalang at malinaw na lumipat ito upang gamitin ang katawan nito at ilalagay nito sa panganib ang lahat. Samantala, nagising si Goku mula sa kanyang pagkakahimbing matapos mawalan ng malay at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapaligid sa kanya na pawang may anyong kahawig ng mga suon. Lumingon si Goku sa kanan at kaliwa at sa bawat paglingon niya, may isa na namang nakatayo sa harap niya at nakatitig sa kanya. Mukhang nakaharap niya ang lahat ng mga suon na nagwakas na ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagbura at ngayon ay mas malakas na sila kaysa sa sinumang mandirigma sa panlabas na mundo. Matapos ang isang buong araw ng trahedyang sinapit ng planetang Earth, ginamit ni Mikashin, ang asawa ng pari, ang Super Dragon Balls upang ibalik ang Earth sa dati nitong kalagayan. Ginawa niya ito matapos niyang sirain ang planeta upang mapinsala ang masamang nilalang na kumontrol sa pag-iral. Ang kakaibang nilalang na nagdulot ng takot sa lahat ay tuluyan ng naglaho at ngayon ay bumalik na ang kapayapaan sa planeta. Bumalik ang Earth at ang lahat ng nilalang sa kanilang dating kalagayan. Pumunta si Mikashin sa ibabaw ng Earth upang makipagkita sa mga tao. Ang layunin niya ay makipagkita kay Vegeta na ngayon ay naging bayani ng planetang ito. Maraming salamat sa ginawa mo para sa amin, Mikashin, pero pakiramdam ko ay hindi pa ito sapat. Kailangan ko pang pagbutihin ang sarili ko. Ayaw kong makita ang sarili kong mahina sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, Vegeta, ito mismo ang dahilan kung bakit ako naparito. Alam mo na si Goku na nagpoprotekta sa planetang ito at sa buong ika-7 universo ay wala na. Ikaw na ngayon ang may responsibilidad na iyon. Kaya bibigyan kita ng panahon upang magsanay at umaasa akong magiging handa ka at seryoso sa iyong pagsasanay. Matapos ang ilang segundo ng pag-uusap na iyon, biglang nagulo ang buong kalikasan,
yumanig ang lahat ng karagatan at dagat, at hinampas ang iba't ibang rehiyon ng napakalakas na bagyo na ikinagulat ng lahat. Ano ang sanhi nito at bakit biglang nagbago ang lahat sa isang iglap? Ano ang nangyayari? Kakabalik lang ng kapayapaan. Saan nanggaling ang sakunang ito? Naramdaman ni Mikashin ang matinding takot sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong kakaibang pakiramdam na nagdulot sa kanya ng pagdududa na hindi pa tuluyang natatapos ang kasamaan. Habang pilit na pinipigilan ng lahat ang kanilang sarili, may narinig silang kakaibang tunog, patunay na muling sumulpot ang kasamaan sa lugar na ito, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. May isang taong tumatawa sa iba't ibang lugar, at ang kanyang boses ay naririnig sa buong planeta. Nanatili ang kalagayan sa ganoon sandali at pagkatapos ay biglang kumalma ang lahat at bumalik sa dati, ngunit batid ng lahat na may kasamaan pang hindi natatapos at kailangan nilang paghandaan. Walang nakakaalam kung nasaan ito at kung paano ito muling lilitaw, kaya imposibleng ang kontrabidang inaakala ng lahat na napatay na ay buhay pa. Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Binaliwala ni Vegeta ang sitwasyong ito at nagpa siya na mag-focus sa kanyang pagsasanay upang akuin ang responsibilidad para sa planetang ito. Tumungo siya sa isang liblib na lugar upang sumailalim sa matitinding pagsasanay na magtutulak sa kanyang mga limitasyon. Samantala, ang mga pangyayari ay nagaganap sa isang hiwalay at walang lamang lugar. Gaya ng alam natin, dito napunta si Goku matapos siyang burahin ng pari, at dito rin lumitaw ang isang grupo ng mga hari na tinatawag na mga Seon. Ang nakapukaw ng pansin ni Goku ay ang kanilang anyo, dahil ang ilan sa kanila ay kamukha niya, at ang iba naman ay kahawig ni Vegeta. Nakaranas si Goku ng isang napakalakas na suntok mula sa isa sa mga Seon, matapos siyang pagtawanan, at doon niya napagtanto na ang antas ng kanilang lakas ay napakataas. Ito ay isang lugar kung saan maaaring magsanay ng walang hanggan, hindi kailangan ng pagkain, pahinga, o kahit inumin at walang pagkapagod na mararamdaman. Diyos ko, sino ba ang mga taong ito? Hindi ko alam kung ano ang balak nila sa akin. Nakatitig silang lahat sa akin. Mukhang lahat sila ay nabura. Habang nandito sila, ganito ang mangyayari. Lumapit ang isa sa mga hari kay Goku at isa-isa nilang itinaas ang kanilang kapangyarihan sa sukdulang antas. Nagpakitang gilas ang mga hari para kay Goku upang ipakita ang tunay nilang lakas at kung gaano kataas ang antas na hindi matutumbasan. Ngunit may isa sa kanila ang nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw at hindi nagpapakita ng lakas. Ang kanyang anyo ay tila matanda at nakatayo lamang siyang nakatitig kay Goku nang hindi kumikilos, kaya sinabi ni Goku. Interesante ang lalaking iyon at sigurado akong siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Son Goku, alam ko kung bakit ka napunta rito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ito maaaring totoo. Gaya ng nakikita mo, mukhang matanda ako. Ako ang pinakamatanda sa lahat ng nakikita mo at ako ang kanilang pinuno. Habang nananatili ako sa posisyong ito, ako ang pinakamakapangyarihan sa kanila at taglay ko ang lakas na walang makakatapat. Ito ang batas na ipinapatupad ko sa lugar na ito sa bawat pagkakataon. May isang nilalang na may kakilakilabot na lakas na gustong agawin ang posisyong ito mula sa akin, at kung mabigo siya, may karapatan akong manatiling hari. Kung ganoon, bakit hindi mo ipinapakita ang tunay mong lakas at bakit hindi mo siya hinarap gaya ng ginagawa ng iba? Malinaw iyon dahil masasaktan kita, bata. Kailangan mong maunawaan na ang lakas nila ay higit na mas mataas kaysa sa iyo. Sigurado akong madudurog ka sa pira-piraso. Nagulat si Goku matapos niyang marinig ang mga salitang iyon at doon lalo siyang napaisip. Paano naging ganito kalakas ang taong ito? At ano ang kanyang pagkakakilanlan at paano siya napunta sa lugar na ito? Kung narito siya, ibig sabihin ay nabura na rin siya. Pero paano nabura ang isang haring tulad niya na may napakalakas na kapangyarihan? Son Goku, sumama ka sa akin. Gusto kitang makausap ng direkta. Kailangan mong malaman ang maraming bagay upang maunawaan mo ang iyong misyon sa lugar na ito. Nakipag-usap si Goku sa matandang ito na tila isa ring Seon. Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nila at nalaman ng matanda ang dahilan kung bakit napunta si Goku sa mundong ito ng pagpapatapon. Goku, ang lahat ng sinabi mo ay nagbukas sa akin ng isang mahalagang katotohanan na sasabihin ko sa iyo ngayon. May isang bagay kang hindi pa nalalaman sa pagdating mo rito, at maunawaan mo ito kapag sinabi ko ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Sa katunayan, ang dahilan ng pagdating ko sa lugar na ito ay ang tinatawag na Beerus. Ano ang sinasabi mo, si Beerus? Ang tinutukoy mo ba ay ang Diyos ng pagkawasak na namamahala sa ikapito universo? Tama, siya ang dahilan kung bakit ako nabura matapos niyang magsinungaling kay Zeno. Ako ay isang bilanggo ng lahi ng mga Seon. Ipinahayag nila na pinamumunuan ko sila gamit ang mga lihis at iligal na batas.
Ang lahat ng ito ay dahil ako ay namumukod tangi sa karunungan at may napakatalinong isipan na kayang tuklasin ang anumang pinagmumulan ng kapangyarihan at kung paano ito makukuha. Umabot ako sa antas kung saan nagawa kong makuha ang kapangyarihang hakain ng mga Diyos ng pagkawasak. Naghahanap si Beerus ng paraan upang alisin ako, kaya sinabi niya kay Zeno na inuudyukan ko ang mga tao na gumawa ng krimen gamit ang teknik na iyon at hindi ko siya tinatrato ng maayos. Iyon ang nagtulak kay Zeno na burahin ako nang hindi nag-iisip ng mabuti dahil kulang siya sa karunungan dahil sa kanyang isip bata. May naisip ako. Hindi ka ba makalabas sa lugar na ito? Wala bang paraan, gayong napakalakas mo at kaya mong makaramdam ng mga puwersa sa labas? Sa tingin ko ang tinutukoy mo ay ang instant transmission. Sa totoo lang, wala akong teknik na iyon, pero dahil nabanggit mo, ibig sabihin ay taglay mo iyon, Goku. Meron ako. Pero hindi mo pa rin sinasabi kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Kung alam mo na iyon, malinaw na nakita mo na ako noon. Ang dahilan kung bakit ko alam ang pangalan mo ay dahil kaya kong subaybayan ang mga nangyayari sa mundo ng mga buhay. Ano? May kakayahan ka palang gawin iyon? Kung ganoon, pagsamahin natin ang ating lakas at umasa sa ating mga teknik hanggang makaalis tayo sa lugar na ito. Kaya kong maramdaman ang lakas ng isang tao sa labas at dahil doon ay kaya kong lumipat sa kanyang kinaroroonan sa isang kisapmata. Kung ganoon, Goku, bakit hindi mo gamitin iyon ngayon at makaalis sa walang lamang lugar na ito? Sa sandaling iyon, sinubukan niya ni Goku na gamitin ang kanyang teleportation at hanapin ang lakas ng isang tao, ngunit nabigo siya. Hindi niya nagawang gamitin ang teknik dahil wala siyang maramdamang kahit anong puwersa. Dito nakaisip ang matandang sa iya ng isang ideya, at marahil kailangan pang paunlarin ni Goku ang kanyang lakas upang magawa iyon. Nagbigay si Goku ng mungkahi sa matandang iyon na ipakita sa kanya ang nangyayari sa mundo ng mga buhay at ituon ang pansin sa mahahalagang tagpo at sa lahat ng mga tauhan at iyon nga ang nangyari. Sinilip din niya ang kanyang mga kaibigan. Maayos ang palasyo at araw-araw na sinasamahan ni Zeno ang kanyang mga magulang. Higit sa lahat, si Vegeta ay nagsasanay kasama si Mikushin.